Carson's POV. Oras na may masamang mangyari sa kanya, sisiguraduhin ko na hindi lang ikaw ang maghihirap. Tandaan mo yan. Galit kong bigkas kay Valerie at halos patula ko siyang binitawan. Tumama ng bahagi ang ulo niya sa gilid ng center table pero hindi ko na pinansin pa. Naupo ako sa sofa at seryoso siyang tinitigan. Magsalita ka. Ngayon pa lang sabi mo na sa akin kung anong nagawa mong kasalanan. Hanggat kaya ko pang magpigil, Valerie. Sabihin mo kung anong mga kasinungalingan ang pinagsasabi mo kay Rosita. Galit kong singhal sa kanya. Isang malakas na pag-iyak naman ang narinig ko mula sa kanya kaya kagad kong pinulot ang flower vase na nasa harapan ko at galit na binato. Naglikha yun ng malakas na ingay dahil sa pagkabasag. Huwag mo kong idaan sa paiyak-iyak na yan dahil hindi mo ko madadala dyan. Busy ako at wala akong panahon na kausapin ka ng matagal. Since ayaw mong magsalita, mabuti pa sigurong putulan na lang kita ng dila. Galit kong singhal sabay senyas kay Reggie. Mabilis naman siyang naglakad palapit sa akin at inabot niya ang gunting. Kaagad ko naman yung tinanggap. No, hindi, wag mo gawin sa akin yan. Magsasalita na ako. Willing akong humingi ng sorry sa kanya para maging maayos na kayo. Para maging maayos na lahat. Takot na sagot ni Valerie. Matalim ang mga matang tinitigan ko siya. Sinasabi ko na sa kanya na nagkabalikan na tayo. Carson, sorry. Alam mo naman siguro kung gaano ko pinagsisihan lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa'yo. Umaasa ako na muli kang bumalik sa akin kaya sinabi ko sa kanya na hindi mo na siya kailangan. Sinagot niya na lalong nagpasiklab sa galit. Na nararamdaman ko, pigil ko sarili kong lapitan siya at pilipitin ang leeg. Sinasabi ko na nga ba may ginawa talagang kabulastugan ang babaeng ito. Kaya umalis si Rosita. Bullshit, talaga bang hindi ka titigil? Ano pa bang gusto mo, Valerie? Sa kabila ng mga kasalanang nagawa mo sa akin, pinilit ko pa rin magpakatao sa'yo. Sa inyong lahat, pati na rin sa pamilya mo. Galit kong sigaw sa kanya. Halos lumabas na pati ang litid ko sa leeg dahil sa galit. Miss na miss ko na si Rosita. Gusto ko na siyang makita. Kaya pala nung huli ko siyang makita, masyado siyang malungkot. Hindi ko naman kasi pinansin. Akala ko pagod lang siya kaya hinayaan ko na lang. Yun pala may malalim siyang dahilan. Ang tanga ko. Sobrang tanga ko. Mula ulo hanggang talampakan, kilalang kilala ko si Rosita. Nararamdaman ko kung masaya o malungkot siya. Bakit ba masyado ko nagpakalunod sa trabaho? Pwede ko naman sana siyang pakasalan kahit sa huwes na lang muna. At least, sigurado ako na naitali ko na siya sa pangalan ko. At least, legal na kami sa batas ng bansa at sa mga mata ng mga tao. Huwag mo nang asahan pa na itutuloy kong pagtulong sa kumpanya niyo para muling makabawi. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Valerie. Galit kong singhal. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Carson, alam ko malaki ang kasalanan na nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ko. Kung galit ka man sa akin, sana wag mo silang idamay. Wag mong idamay pati ang pamilya ko. Sa'yo na lang umaasa ang pamilya namin. Para muling makabawi, maawa ka. Sagot niya sa akin. Pagak naman akong natawa. Sana inisip mong tungkol sa bagay na yan bago ka gumawa ng kabalustagan. Tapos na ako sa iyo, Valerie. Huwag kang magpapakita sa akin ulit. Kahit kailan. Galit kong singhal sa kanya. Tumayo ako at sinenya sa Reggie na ilabas niya si Valerie. Kagad naman tong tumalima. Nung una nagpumiglas pa si Valerie at patuloy na nagmamakaawa sa akin na patawarin siya. Pero biglang naging bingi na ako. Walang emosyon ko lang siyang tinitigan at pagkaalis niya kaagad na rin akong umuwi ng bahay. Ibebenta ko na rin ang kondo na ito para tuluyan ng mabaon sa limot kung ano man ang namagitan sa amin ni Valerie noon. Pagdating ng bahay, naubutan ko sila mami na halatang hinihintay ako. Baka sa mukha nilang pag-alala at mukhang napilitan lang silang bumalik ng Manila dahil nabalitaan marahil nila kung ano nangyari. Ano bang nangyari? Naglayas daw si Rosita. Sa lubong na tanong ni mami sa akin. Hapong-hapo ako habang napaupo sa sofa. Halos 12:00 na ng hating gabi pero buhay na buhay pa rin ang diwa ko. Pakaramdam ko mababaliw na yata ako sa sobrang kakaisip kung nasa na ba si Rosita. Ma'am, sa palagay niyo po, saan kayo nagpunta si Rosita? Mahina akong tanong. Saglit naman siyang natigilan, seryoso akong tinitigan bago nagsalita. Saan pa bang akala mo? Wala naman siyang ibang mapupuntahan dito sa Metro Manila. Sa malamang baka umuwi ng probinsya. Walang pakundangan na sagot ni Mommy. Wala sa sariling napatuwid ako ng upo. Di nga pala, bakit hindi ko to naisip? Pwede ko naman sanang alamin ora mismo kung nakauwi na ba ng probinsya si Rosita. Pwede kong tawagan ng project engineer na naka-assign sa pagpapatayo
ng bahay ng mga magulang niya. Pwede kong itanong sa kanya kung nasa probinsya ba si Rosita. Yes, why not? Mabilis kong hinugot ang cellphone ko. Mula sa aking bulsa at nagdial, wala na akong pakialam pa kung hating gabi na. May istorbo ng kahit sinong may istorbo. Bastang importante magkaroon ako ng lead kung nasan bang babaeng mahal ko. Hindi ko na nabilang pa kung nakailang tawag ako kay Engineer Duke. Hindi niya kasi sinasagot ang cellphone niya. Mukhang tulog na ang taong yon at hindi niya napansin ang tawag ko. Susuko na sana ako nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Sir Carson, napatawag po kayo. Pasensya na po't napahimbing ang tulog ko. Hindi ko na malaking kaagad na tumatawag pala kayo. Sagot niya sa akin, may larawan akong isasend sa'yo. Sabihin mo sa akin kung napapansin mo bang babae ito sa lugar na yan. Walang paligoy-ligoy kong sagot kay Engineer Duke. Ni hindi ko man lang nagawang humingi ng pasensya sa pangiistorbong ginawa ko sa kanya. Iisa lang tumatakbo sa utak ko ngayon. Yun ay kung nasaan si Rosita. Okay boss, sagot niya. Kagad ko pinatay ang tawag at nag-browse sa cellphone ko para maghanap ng larawan na pwedeng isan kay Engineer Duke. Hindi niya kilala si Rosita kaya kailangan ko tong gawin. Nakita mo na? Napapansin mo ba siya sa lugar na yan? Kagad kong tanong pagkasan ko ng picture. Halos ilang segundo din tong hindi nagsalita kaya hinayaan ko na lang muna. Baka ina-analyze niya kung napapansin niya ba si Rosita sa probinsya. Kung nasan siya ngayon. Anak po ba to ng pamilya na gusto niyong pagbigyan ng bahay, sir? Napansin ko siya kaninang hapon sa bakuran nila. Sagot niya nagpasilay ng ngiti sa labi ko. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nung dumating ako ng bahay, bigla ko nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Kung nasa probinsya si Rosita, walang dapat na ipag-alala. Pwede ko siyang sundan doon agad-agad. Sigurado ka? Naninigurado kong tanong. Opo sir, hayaan niyo po bukas na bukas din kukunan ko siya ng picture at isasend ko sa inyo. Parang kararating niya lang kaninang umaga galing Manila. Maliit lang ang lugar na ito boss at halos lahat ng tao magkakakilala. Kapag may bagong salta, balitang-balita yan buong baryo. Sagot niya sa akin, mabilis naman ako nagpasalamat sa kanya. At bago ko tinapos ang tawag, binilinan ko pa siya na bantay-bantayan si Rosita. Magbibigay ako ng malaking bonus sa kanila basta sigurado lang na nasa probinsya si Rosita. Ano sabi? Kagad na tanong ni Mommy pagkatapos namin mag-usap ni Engineer Duke. Pansin daw ni Engineer si Rosita sa probinsya kanina. Sagot ko sabay tayo, nagmamadali akong lumabas ng living area at umakyat ng kwarto. Mabilis ang nag-shower at nagsuot ng pinakakomportabling damit. Kinuha ang maleta at nagsalansa ng ilang pirasong damit at wala pang halos isang oras simula nung umakyat ako'y nagmamadali na akong bumaba ng hagdan habang buhat-buhat kong aking maleta. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Mommy sa akin. Tinapunan niya pa ng tingin ng hawak kong maleta bago seryosong tumitig sa akin. Susundan ko si Rosita, ma'am. Hindi din naman ako makakatulog kapag hindi ko siya katabi, sagot ko. Napansin kong kaagad na umiling si Mommy. Ngayon na? Carson, this oras na ng gabi, magpahinga ka na muna. Dahil pwede mo naman sigurong ipagpabukas yan, hindi ba? Sagot niya. Mabilis akong umiling at umalik sa pisngi niya bago ako nagmamadaling lumabas ng bahay. Kagad namang umagapay si Mommy sa akin. Cairo, pagsabihan mo nga yung anak mo. Hindi pwede yung iniisip niya, gabi na't delikado. Kapag mga ganitong oras bumabiyahe, narinig kong tawag ni Mommy kay Daddy. Nanghingi pa talaga ng backup pero wala akong balak papigil. Kahit na 10 oras pa ng gabi. Susuungin ko makita at makapiling ko lang ulit ang babaeng mahal ko. Carson, ano bang nangyayari sa'yo? Pagod ka't magpahinga ka na muna. Makinig ka naman sa mami mo. Motoridad na bigkas ni Daddy. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang. Seryosong napatitig sa kanya. Kailangan ko makita si Rosita, Dad. Hindi ko na kaya pang maghintay ng ilang oras. Gusto ko na siyang makita at makasama. Seryoso kong sagot. Nandyan na tayo. Gusto mo na siyang makita. Wala namang problema basta magpahinga ka na muna. Pwede namang bukas na umaga, hindi ba? Sagot niya. Umiling pa rin ako. Saradong utak ko sa mga ganitong klaseng diskusyon. Walang ibang laman ng utak ko kung hindi si Rosita lang at gusto ko siyang makita ulit. Fine, maghintay ka dito. Maghahanda lang kami para masamahan ka. Sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig kay Daddy. Gusto mo siyang pakasalan, hindi ba? Pues, kailangan mo kami isama para diretso pamamanhi ka na rin. Muling wika ni Daddy. Hindi ko na napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sino ba naman ang hindi aayaw sa ganito kagandang offer? At least kapag kasama ko silang dalawa ni Mommy, may dahilan na para mag-propose kay Rosita at pwede na kami magpakasal ura-urada.
Mabilis na lumipas ang oras na malayan ko na lang na nasa biyahe na kami. Tinatahak na namin ang mahabang highway pauwi ng probinsya nila Rosita. Ayon sa driver at ilang mga bodyguards na kasama namin, aabutin daw na mahigit 10 oras ang biyahe. Ganon kaliblib ang lugar nila at itong unang pagkakataon na sasabak ako sa mahabang biyahe. Balak namin mag-chopper na lang sana pero hindi namin kabisado ang lugar. Medyo liblib daw at puro mga kakahuyan ang buong paligid. Rosita's POV. Napabalikwas ako ng bangon habang sa pukong aking bibig. Halos takbuhin ko ang banyo namin at kagad ko nilabas ang sobrang pangangasim ng aking sikmura. Sumuka ako na sumuka pero puro laway lang naman ang lumalabas sa akin. Ang sagwa pa ng lasa. Maasim na lalong nagtitrigger sa pangangasim na sikmura ko. Dahil ba ito sa mangga? Nasobrahan ba ako ng kain? Hindi ko napigilan tanong sa sarili ko. Muli akong dumuwal kasabay na pagtapik ng kusina sa balikat ko. Ayos ka lang ba anak? Anong nangyari? Ang aga-aga pa pero nagduduwal ka na. Buntis ka ba? Narinig kong tanong ni nanay. Nagpawindang sa isipan ko. Hindi ako nakakilos habang walang kakurap-kurap ako nakatitig sa kawalan. Paano nga pala kung buntis ako? Ano na lang ang mangyayari sa baby na nasa sinapupunan ko? Kaya ko ba siyang palakihin ng walang ama? Nay, hindi ko po alam. Basta, hindi ko na naituloy na parang ang sasabihin ko nang muli akong sumuka. Kahit na anong pilit ko, wala talagang mailabas na kahit na anong tiyan ko. Puro laway lang at naramdaman ko na lang din na tagaktak ng malamig na pawis sa noo ko. Dahil sa sitwasyon ko ngayon, ganyan din ako noong pinagbubuntis ko kayong lahat. Nagduduwal tuwing umaga't nahihilo. Maselan pagdating sa pagkain at palaging nangihina. Sagot ni nanay sa akin. Hindi ako nakaimik, mukhang confirm nga. Nagdadalang tao nga siguro ako. Kahit naman gaano pa kaabala si Carson sa opisina, nagkakaroon pa rin naman siya ng time minsan sa akin para may mangyari sa aming dalawa. Wala sa sariling napahawak ako sa impis ko pang tiyan. Pinaghalong damdamin ng kaagad na lumukob sa pagkatao ko. Natutuwa ako sa kaalamang magkakaanak na kami ni Carson. Pero natatakot akong isipin sa kung anong klaseng buhay ang kaya kong ibigay sa kanya. May mga kapatid na umaasa sa akin tapos dadagdag pa siya. Anak siya ni Carson at hindi niya deserve na mabuhay siya sa hirap kagaya ko. Pero anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Carson? Ipapaalam ko ba sa kanya nagbungang ilang beses na nangyari sa aming dalawa? Paano naman ang kaligayahan niya? Nilang dalawa ni Valerie. Ayaw kong maging balakid ako sa pagsasama nilang dalawa. Ayaw kong ako maging dahilan para muling masaktan si Carson. Mahal ko siya at kaya kong magparaya para lang lumigaya siya. Huwag kang mag-alala anak. Kung sakaling buntis ka nga, maintindihan namin ng tatay mo yan. Blessings galing sa itaas yan kaya alagaan mo sarili mo. Hindi ka namin pababayaan. Muling wika ni nanay kaya hindi ko na napigilan pang mapaiyak. Lumuluhang humarap ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Hindi po kayo galit. Nakakahiya po kapag nalaman ng mga tao dito. Sa lugar natin na nagdadalang tao ako. Magiging paborito na naman tayong ichismis ng mga chismosa. Umiiyak kong bigkas. Hinagod naman ni nanay ang buhok ko bago siya nagsalita. Hindi ka pa ba sanay sa kanila? May ginawa ka mang tama o wala. Hindi talaga mapipigilan ng mga chismosa na yan na magkalat ng maling kwento. Huwag mo silang pansinin. Ang dapat mong gawin ngayon, mas lalo mo pang alagaan ang sarili mo para healthy ang apo namin paglabas niya. Nakangiting bigkas ni nanay. Lalo naman ako napahaguluhol ng iyak sa latman sa yaman ng pamilya namin. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil nagkaroon ako ng pamilya na handa ako intindihin sa lahat ng bagay. Kahit ni isang kahig, isang tuka lamang kami, hindi ko talaga sila ipagpapalit. Ngayon ko lubos na patunayan na hindi pala nila ako iiwan kahit na anong mangyari. Nandyan sila para damahin ako sa lahat ng oras. Thank you, Nay. Hayaan niyo po't babawi ako sa inyo. Sagot ko sa kanya. Anak kita, Rosita, at sinalo mo na lahat ng obligasyon mo sa pamilya natin. Ang laki ng naitulong mo sa mga kapatid mo. Hayaan mong kami naman ang tutulong sa'yo. Nakangiti niyang sagot, pinunasan niya pang luha sa aking mga mata. Sige na, ituloy mo na kung ano man ang gagawin mo dito sa banyo. Ilalaga ko na muna yung mais para malagyan ng laman ng sikmura mo. Nakangiting wika ni nanay. Tumango naman ako. Pagkaalis ni nanay, mabilis na rin akong bumalik ng kwarto. Kinuha ko sa bag ang pregnancy test na binili sa akin ni Manang at muling bumalik ng banyo. Kung nagdadalang tao man ako, gusto ko makasigurado. Pinatakan ko lang ng urine kong maliit na butas at naghihintay lang ako ng isang saglit. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata. Nang lumabas ang dalawang guhit na kulay pula.
Confirm nga. Nagdadalang tao ako. Buntis ako't magkakaanak na kaming dalawa ni Carson. Muli kong nahaplos ang impis ko pang tiyan. Kahit na anong mangyari, itatawid kong pagbubuntis kong ito. Gagawin kong lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ng baby na nasa sinapupunan ko. Naghilamos at nagmumuglang ako bago ko lumabas ng banyo. Nagtry ako mag-toothbrush kanina pero ayaw tanggapin ng sistema kung lasa ng toothpaste. Muli akong bumalik ng kwarto at nagpalit ng komportableng pambahay na damit. Muli kong sinipat ng tingin ng hawak kong pregnancy test. Gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Bago ko ipinasok sa loob ng bag, itatago ko na muna. Remembrance ba? Akmang palabas na ako ng kwarto na marinig ko may tao sa labas. Tahimik ang buong kabahayan at mukhang pumasok na school ang iba kong mga kapatid. Tao po! Tao po! Mang Tonyo, nandyan po ba kayo? Narinig kong sambit na kung sino sa labas. Mabilis akong sumilip sa bintana at gano'n na lang ang pagtataka ko na mapansin ng 3 estrangherong lalaki sa labas. 2 sa kanila nakasuot ng kulay orange na suit at may parang sombrero pa sa ulo. May mga karton din akong napapansin sa lapag na parang dala-dala nila. May mataas na sasakyan din sa likuran nila na parang yun ang pinakargahan ng mga karton na dala-dala nila. Ang mas lalong nakakawindang ay ang mga ochochero naming mga kapitbahay. Nakatitig sila sa gawin ng bahay namin na parang nagtataka din sila kung sino mga taong nasa labas. Tsak na tampulan na naman ako ng chismis nito maya-maya lang. Sandali lang po, kagad ko sigaw kaya naman napatingin na sila sa gawi ko. Kaparehang suot ng 2 lalaking mga construction worker na gumagawa ng bahay na kahapon ko pa tinatanaw. Ano kaya kailangan nila? Bakit po? Wala si tatay. Nasa bukid yata pero maya-maya baka nandyan na din yun. May kailangan po ba sila? Nagtataka kong tanong pagkalabas ko sa bakuran namin. Mabilis akong naglakad palapit sa kanila. Napansin kong napatitig pa sa akin ang isa sa kanila kasabay na pagguhit ng ngiti sa labi. Good morning, Ma'am Rosita. May nagpapabigay po. Sagot niya sa akin na labis kong pinagtaka. Paano niya ako nakilala ay kahapon lang naman ako dumating dito sa baryo namin. Saka ngayon ko lang din nakita ang taong to. Ha? Kilala niyo po ako? Nakakunot ang noo kong tanong. Nakangiti naman siyang tumango. Ako po ang engineer sa pinapatayong bahay na yun. Silang 2 naman ng tauhan ko. Napag-utusan lang po na ibigay daw namin sa inyo ito. Pasensya na po, galing pa kami ng bayan. Kaya medyo tanghali na naming na-deliver. Nakangiting sagot niya, wala sa sarili na patitig ako sa karton na dala-dala nila. Mga ano po bang mga yan? Saka sino po nagpabigay? Nagtataka kong tanong. Bago pa ako nakasagot na lalaking nasa harapan ko, siyang lapit naman ni nanay. Katulad ko, punong-puno din ang pagtatakang mukha nito habang sinisipat niya ng tingin ng mga bagay na dala ng mga estrangherong lalaki. Engineer Juke, kayo pala, bigas ni nanay. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mukhang kilala ni nanay ang lalaking ito. Aling Rosita, pinabibigay po ng boss ko para sa anak nyo. Pasensya na po't medyo tanghali na. Sagot na nagngangalang Engineer Juke kay nanay. Muli ako napatitig sa mga dala nilang karton. Ganun ba? Abat kararating lang kahapon na anak ko may admirer na kagad siya. Bigas ni nanay. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Huwag naman sana madagdagan ang makukulit na tao sa paligid ko. Kay Ondo pa nga lang parang maubos na lahat ng pasensya ko sa katawan dahil sa kanya. Ayaw kong ma-stress habang pinagbubuntis ko tong anak ko. Baka naman po nagkakamali kayo ng bahay na pinuntahan. Kakarating ko lang po kahapon at imposibleng kilala ko yung boss nyo. Sagot ko naman, muli ako napatingin sa ginagawa nilang bahay. Sa sobrang laki ng bahay, sinigurado kong mayaman ang boss ng taong ito. Nai-confirm na namin sa kanya, Ma'am Rosita. Sige po, babalik na kami ng trabaho. Double time kami ngayon dahil gusto ng boss namin tapusin kaagad ang bahay na yan. Sagot ni Engineer Juke at sinenyasan niya pang 2 niyang kasama na ipasok sa loob ng bahay namin ng mga dala-dala nila. Tatanggihan ko sana pero mabilis ang kilos nila. Ininsist din talaga ni Engineer na para sa akin daw talagang mga dala nila. Nang maipasok nila lahat ng karton, mabilis na silang umalis. Todo pasalamat naman si nanay habang takang-taka naman ako. Kung sino man ang boss na tinutukoy ni Engineer Juke, parang gusto ko na siyang makausap. Hindi pwedeng basta na lang siya magpapadala ng kung ano-ano sa bahay namin. Muli ako naglakad papasok ng bahay. Napansin ko si nanay na binubuksan niya ng isa sa mga karton. At pareho kaming nagulat dahil puro mga pagkain galing sa groceries ang laman. Wala sa sariling napalapit ako at hinalukay na din. Grabe, sobrang galante naman ng admirer mo anak. Ang dami nito Bigkas ni nanay. Wala sa sariling, napaupo ako sa upuang kahoy. Ang gulo na ng utak ko, dumagdag pa to.
Nay, huwag niyo na po munang galawin yan. Bala ko pong isauli sa kung sino na nagbigay niyan. Sagot ko kay nanay, hindi ko kayang tumanggap ng regalo mula sa mga taong hindi ko kilala. Parang nakakatakot nga ito anak, yung may-ari ng bahay na yan, hindi pa rin namin nakikita. Rush daw ang pagpapagawa ng bahay na yan kaya kahit gabi, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga tao dyan. Sagot ni nanay. Saglit akong nanahimik habang pinagmamasdan si nanay, habang muli niyang sinasara ang karton. Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Malaking tulong sa pamilya namin ang kung ano man ang nasa loob ng karton. Pero ayaw ko namang malagay kami sa alanganin. Ayaw ko magpasilaw sa mga rega-regalo na yan, na hindi ko kilala kung sino nagbigay. Pagkatapos isara ni nanay ang isang karton na binuksan niya kanina, mabilis siyang bumalik ng kusina. Pagbalik niya may dala na siyang nilagang mais at inimplang tsokolate na galing sa tableya. Paborito kong inumin ito noon kaya kagad akong sumimsim. Nag-uumpisa ko na sanang i-enjoy ang hot chocolate ko. Nang muli akong nakarinig ng tumatawag ng kung sino sa labas ng bahay.